Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming maawain, pagindapatin mong dinggin ang aming panalangin at pasilayan mo ang nagdirimdim naming kalooban sa pagdating ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita na nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa, gayunmay nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, O Jacob, ng iyong mga tolda, kay ina mo Israel ng iyong tirahan, wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit ng malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaring mabuwal ako, gayunmay malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ay isang hari
mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita. Lingapin kami tuwina. Iligtas kami sa dusa. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo, samantalang nagtuturo siya. Lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan, at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magpabinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, "Bakit hindi mo siya pinaniwalaan?" Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung anong ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo.
Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakabilis po ng mga panahon at sasalubungin na nating muli ang Pasko. Kaya't magandang itanong sa atin sa mga sandaling ito, kamusta na po ang ating mga paghahanda? Ang Adbyento ay hango sa salitang Latin na Adventus, sa wikang Ingles ang ibig sabihin coming or arrival, sa wikang Filipino pagdating. Kaya nga sa 4 na linggo ng Adbyento, tayo ay naghahanda para sa pagsapit ng Kapaskuhan. Kaya nga kung paghahanda ang ating pag-uusapan, 2 mahalagang bagay ang ating isinasaalang-alang. Sa ating paghahanda, sinasariwa at gugunatiin natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating manunubos. 2,000 taon na ang nakalilipas noong isinilang si Jesus Nazareno, ang tagapagligtas natin, ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. At kapag pinag-usapan ang salitang Adbyento, tayo rin ay nakatutok sa pagdating ni Jesus. Ang pagdating ni Jesus sa ikalawang pagkakataon, o in English, the second coming of Christ. Ito ay kilala rin natin sa tawag na parusiya o Judgment Day. Ito yung ating pinaghahandaan, ang kanyang muling pagparito sa lupa upang ihasik sa atin ang tunay na kapag-ibig, kapayapaan at katarungan sa mundo. Kaya kung inyong mapapansin sa salitang Adbyento, nakapaloob doon ang isang kaganapan noong nakaraan at isang kaganapan sa hinaharap. Nakaraan, dahil dumating na si Jesus, 2,000 taon na ang nakakalipas. At nangako siya bago siya umakyat sa langit na muli siyang magbabalik sa ikalawang pagkakataon. Ito yung isang bagay na paparating pa lamang. Subalit alam po ninyo, sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, nais niya itong dagdagan na si Jesus hindi lamang dumating nung nakaraan at hindi lang darating sa kasalukuyan, kung hindi dumarating sa ating kapanahunan. Anong ibig sabihin nito? Si Jesus nakakasama natin sa paanong paraan? Sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sa pagpapahayag ng mabuting balita. Narito at kapiling natin ang ating Panginoon. Narito siya kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misa. At idinagdag pa ni Saint Bernard of Clairvaux na si Jesus nakakasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating simpleng pamumuhay, sa pamamagitan ng mga kaganapan sa ating buhay, sa mga taong ating nakakasalimuha sa araw-araw, na darama at nakakapiling natin ang ating Diyos. Magbigay tayo ng halimbawa. Kanina pagpunta ninyo dito, siguro marami sa inyo nag-jeep, nag-taxi, o baka nag-LRT or MRT. Hindi ninyo alam yung inyong katabi, si Jesus na pala. Kanina habang naglalakad kayo, papasok ng simbahan, may isang batang nagtitinda ng kandila, nagtitinda ng sampagita, kinalabit kayo, sinamangutan ninyo, binaliwala ninyo,
Baka si Jesus na, kinakalabit at kinakausap kayo. Baka kanina, habang kayo'y naglalakad, may pulubing humihingi ng tulong sa inyo. Baka si Jesus na ang nagpaparamdam sa inyo. Baka kanina, may nag-message sa inyo dahil sa inyong pagmamadali, hindi na ninyo binigyan ng pansin isang dating kaibigan na ang akala nyo ay mangungutang, hindi ninyo pinansin. Pero hindi ninyo alam, baka si Jesus na kumakatok sa inyong puso't kalooban. Kaya nga, maging mapanuri tayo at laging mapaghanda sa bawat kaganapan, sa bawat yugto, sa bawat segundo, at sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Kasama at kapiling natin si Jesus. Ito ang ibig sabihin ng salitang Emmanuel. Kapiling at kasama natin ang Diyos. Walang pagkakataon sa ating buhay na tayo ay iniwan at pinabayaan ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, 8 araw na lang, Pasko na. Kamusta na ang iyong paghahanda? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Sa bawat kahilingan ang itutugon, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang, sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin, sa halip na magpairal ng pangingilag at takot. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, nagagalak kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo sa iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama kanawa namin sa daan ng buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristo darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong dapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamta namin, nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.